Ang buhay sa aming bagong tahanan ay naging parang isang panaginip na ayaw ko nang magising. Ngunit sa paglipas ng mga linggo, napansin kong tila may malalim na iniisip si Julio. Madalas siyang nakatitig sa kalendaryong nakasabit sa aming kusinang kawayan. Balik-balik ang kanyang mga tingin sa isang partikular na petsa. Nang tingnan ko to, napangiti ako. Ang darating na Sabado ay ang kanyang ika-21 kaarawan, ang kanyang 21. Para sa isang batang lumaki sa hirap at maagang naulila tulad ni Julio, ang mga nakaraang kaarawan niya ay lumipas lang na parang ordinaryong araw ng pagpalaot. Walang handa, walang regalo, walang pagdiriwang. Kaya naman lihim akong nakikipag-ugnayan kay Mang Pedro para sa mga kasamahan namin sa kooperatiba. Gusto kong ibigay sa kanya ang isang pagdiriwang na hindi niya malilimutan. Pagsapit ng Sabado bago pa sumikat ang araw, ginising ko si Julio ng isang mahigpit na yakap at isang munting halik sa kanyang pisngi. Maligayang 21 sa aking mangingisda, bulong ko. Napakamot siya sa kanyang ulo. Medyo nahihiya ngunit bakas ang labis na tuwa sa kanyang mga mata. Salamat Jerome. Pero huwag ka nang mag-abala pa. Sapat na sa akin na kasama kita ngayon. Walang abala rito, Julio. Ngiti ko. Pagdating ng hapon, dinala ko siya sa may puting buhangin sa tapat ng aming bahay. Laking gulat niya nang makita niya ang buong komunidad at ang mga mangingisda na nagtitipon-tipon. May mga dalang gitara, may mahabang lamesa na puno ng mga inihaw na pagkain. At may malalaking streamer na gawa sa sako na may nakasulat na maligayang ika-21 kaarawan, Hulyo. Naiyak ang aking matipunong mangingisda. Sa buong buhay niya, ngayon lang niya naramdaman na ganun siya kahalaga sa mga tao sa paligid niya. Ang gabi ay napuno ng sayawan, kantahan, at mga tagay ng alak ng pagkakaisa. Nang medyo gabi na at abala na ang lahat sa pagsasayaw, hinila ko si Julio papunta sa gilid ng aming lumang bangka upang makalayo ng konti sa ingay. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang aking regalo. Isang simpleng pilak na singsing na may nakaukit na maliit na alon sa gitna. "Ah, Jerome," bulong niya, hindi makapaniwala habang nakatitig sa singsing. "Julio, noong 21 ako, nasa Maynila ako, naliligaw at walang patutunguhan ng buhay. Ngayon, 21 mo, gusto ko ibigay sa iyo yung katiyakan na hindi ka na muli mag-iisa sa dalampasigang ito. Ang singsing na 'to ang simbolo ng aking sumpaan na ikaw lang yung aking one great love." Seryoso kong sabi habang hinahawakan ng kanyang nanginginig na kamay. Isinuot ko ang singsing sa kanyang daliri. Eksaktong-eksakto ang sukat. Iniangat ni Julio ang kanyang muka. At sa ilalim ng kalangitan ng laiya, niyakap niya ako ng buong higpit. Isinasabay ang kanyang emosyon sa marahang salpok ng alon. Tumingala kami. Ang dapit hapon ay lumilipas na. Ngunit ang langit sa itaas ng aming bagong tahanan ay binalot ng isang mahiwagang kulay kahel mula sa natitirang liwanag ng buwan at mga bituin at nagniningning na gabi para sa kanyang 21. Inilapit niya ang kanyang muka at pinagsaluhan namin ng isang halik.
Isang halik na selyo ng aming bagong yugto sa hirap at sa ginhawa. Ang pagdiriwang ng 21 ni Hulyo ay nag-iwan ng init sa aming tahanan. Hindi lang basta-basta natutunaw ng malamig na hangin ng dagat tuwing gabi. Sa tuwing nakikita ko ang pilak na singsing na may ukit na alon sa kanyang daliri habang hawak niya ang sagwan o habang nagtitimpla ng kape, pinapalakas nito yung loob ko. Alam kong anuman ang dumating, nakatali na ang aming tadhana. Ngunit ang buhay ko sa kooperatiba ay hindi pwedeng manatili sa isang pampang lang. Isang umaga habang nag-aayos kami ng mga papeles sa opisina, dumating si Ma'am Pedro na may kasamang dalawang estranghero na nakabarong at may dalang mga formal bag. "Jerome, Julio," tawag ni Ma'am Pedro. Ang boses ay seryoso. Sila yung mga kinatawan mula sa Federation of Agricultural and Fisheries Cooperatives ng buong rehiyon ng Timog Katagalugan. May malaki silang alok sa atin. Naupo kami sa munting lamesang kawayan. Ang alok nila ay malaki, masyadong malaki. Gusto nilang isama ang kooperatiba ng Laiya sa isang malawak na network na magtutustos ng mga sariwang isda sa mga malalaking hotel at supermarket sa buong Batangas, Laguna, Cavite. Nangangahulugan ito ng triple na kita para sa bawat mangingisda nito. Ngunit may isang mabigat na kondisyon. Para maging kwalipikado sa pondo ng federasyon, kailangan niyong baguhin ang sistema ng pamamahala. Paliwanag ng opisyal. Kailangang irehistro ang kooperatiba bilang isang ganap na korporasyon. At ayon sa patakaran ng mga namamahala ay dapat may degree sa business at may sapat na capital shares. Sa madaling salita, ang mga mangingisdang walang pinag-aralan ay hindi na pwedeng maupo sa board. Sila ay magiging mga empleyado na lamang na may fixed na sahod. Naramdaman ko yung biglang pag-igting ng mga balikat ni Julio sa tabi ko. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang pagdidilim ng kanyang muka. Hindi po kami sang-ayon dyan, direktang sagot ni Julio. Ang kanyang barakong tinig ay umailan lang sa silid, matatag at walang pag-aalinlangan. Itinatag namin ng kooperatiba para maging boss ang mga mangingisda sa sarili nilang pawis. Kung gagawin nyo silang mga empleyado lang na pwedeng sadyang sibakin kapag mahina ang bentahan. Pinalitan lang natin ng bagong pangalan ng mga mapang-aping middleman. Pero Julio, Jerome, isipin nyo yung perang papasok. Bulong ni Ma'am Pedro na halatang nagigipit sa pagitan ng pangarap na umasenso at ng prinsipyo ng komunidad. Malaking tulong yun para sa pag-aaral ng mga mangingisda, wika pa niya. Tumingin sa akin ng opisyal. Alam nilang pinalaki ako sa mundo ng malalaking korporasyon. Jerome, alam mo kung paano gumagana ang ekonomiya. Kung mananatili kayong maliit, madali kayong lalamunin ng mga darating na dambuhalang kumpanya. Ito ang proteksyon nyo. Huminga ako ng malalim. Hinawakan ko ang kamay ni Julio sa ilalim ng lamesa. Nararamdaman ang mahigpit na pisil ng kanyang mga daliri na may suot na pilak na singsing. Tumingin ako sa mga opisyal nang may malamig ngunit matatag na seryoso. Tama si Julio, paninindigan ko. Natutunan ko sa Maynila na ang korporasyon ay walang muka at walang puso.
Ang binuo namin dito sa Laiya ay pamilya. Hindi ipagpapalit ang boses at karapatan ng bawat mangingisda rito para lang sa mas malaking numero sa bank account ng kooperatiba. Kung gusto nyo kaming seryosong tulungan, tanggapin nyo kami kung ano kami, isang kooperatiba ng mga mangingisda para sa mangingisda, wika ko. Walang nagawa ang mga opisyal kundi lisanin ng aming opisina. Dala ang kanilang mga formal na papel ngunit naiwang buo ang aming mga dangal. Pagkaalis nila, napaupo si Ma'am Pedro. May konting panghihinayang ngunit may paggalang sa aming desisyon. Nang sumapit ang dapit hapon, lumabas kaming dalawa ni Julio at naglakad sa tabing dagat. Ang langit sa hapon na yon ay tila sumasang-ayon sa aming naging desisyon. Naupo kami sa unahan ng aming lumang bangka. Inakbayan ako ni Julio at isinandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Salamat, Jerome. Bulong niya habang pinapanood ang alon na humahalik sa puting buhangin. Akala ko kanina, dahil galing ka sa malalaking kumpanya, matutukso ka sa alok nila. Wika pa niya. Hinalikan ko siya ng matagal sa kanyang buhok na amoy alat at araw. Sabi ko, Julio, tinalikuran ko nga yung bilyong-bilyong yaman ng pamilya ko para sa simpleng buhay kasama ka. Bakit ko naman ipagpapalit ang paraisong binuo natin para lang sa isang bagong korporasyon? Ikaw yung tanging kayamanan na kailangan ko. Iniangat niya ang kanyang muka at pinagtagpo namin ang aming mga labi. Isang halik na nagpapatunay na kahit anong tukso ng yaman at kapangyarihan ang dumating, ang pag-ibig na nagmula sa dagat ay hindi kailanman mabibili ng pera. Ang aming pagtanggi sa federasyon ay mabilis na kumalat sa buong bayan. Bagamat marami sa mga mangingisda ang humanga sa aming paninindigan, alam kong ang mundo ng negosyo ay hindi basta-basta tumatanggap ng salitang hindi. Ang kapitalismo ay parang pating sa malalim na dagat. Kapag naamoy ang pagkakataon, hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang karne. Hindi nga kami nagkamali. Makalipas lamang ang 2 linggo, nagising ang buong Laiya sa tunog ng mga dambuhalang backhoe at bulldozer sa katabing baybayin. Isang pribadong lupain na may 1 kilometro lang ang layo mula sa aming kooperatiba. Isang malaking karatula ang itinayo roon. Future Site of Aquamarine Commercial Fishing Port and Processing Plant. Jerome, tingnan mo to. Tawag sa akin ni Julio isang umaga habang nakatitig sa mga dambuhalang barkong pang-commercial na nagsisimula ng dumaong sa di kalayuan. Ang mga barkong ito ay may malalaking modernong troll net, mga lambat na may kakayahang humuli ng tonelaladang isda sa isang hilaan lang. Kabilang ang mga maliliit na semilya. Nang hina ang dibdib ko, ito ang ganti ng mga malalaking kapitalista dahil hindi nila kami mabili. Nagtayo sila ng sarili nilang operasyon para tuluyan kaming lamunin. Sa unang ilang araw ng kanilang pag-andar, ramdam agad ang epekto. Ang mga isda na dati ay madaling mahuli, ni na Julio, malapit sa pangpang ay naitaboy papalayo dahil sa maingay at polusyon ng malalaking barko. Wala na kaming mahuli ngayon, Jerome. Bagsak ang mga balikat, nasabi ni Julio pagkababa niya sa aming bangka. Ang kanyang pilak na singsing ay may bahid ng grasa mula sa makina at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pag-aalala. Kahit anong layo ng laot namin, bago pa kami makarating, nakuha na ng malalaking troll yung mga kawan ng tulingan.
pati ang mga kasamahan sa kooperatiba ay nagsisimula ng panghinaan ng loob. Ang ilan sa kanila ay palihim ng nagtatanong kung pwedeng pumasok na lamang bilang mga kargador sa bagong commercial port dahil sa kawalan ng huli. Naupo ako sa tabi ni Julio sa unahan ng aming bangka. Dahan-dahang hinawakan ng kanyang magkabilang kamay. Julio, makinig ka sa akin. Hindi tayo pwedeng panghinaan ng loob ngayon. Kung mangingisda ka, alam mo na may panahon na zero yung huli. Pero may paraan palagi para bumawi. Anong gagawin natin, Jerome? Tanong niya. Ang kanyang barakong boses ay may halong panginginig. Sabi pa niya, maliit lang yung bangka natin kumpara sa mga barko nila. Lalong hindi natin kayang tapatan ang milyon-milyon nilang kapital. Gagamitin natin ang batas ng kalikasan at ng bansa. Mariin kong sabi. Ang mga commercial fishing vessel na yan may legal na limitasyon. Kung ilang kilometro lang mula sa pangpang sila pwedeng mangisda. Ang tawag doon Municipal Water Protection Act. Labag sa batas ang ginagawa nilang pag-troll malapit sa baybayin natin. Tinitigan ako ni Julio at ang apoy ng pag-asa ay unti-unting namamatay sa kanyang mga mata ay muling nagliyab. Ibig mo sabihin pwede natin silang ireklamo? Hindi lang ireklamo, Julio. Huhulihin natin sila sa akto. Ngiti ko habang hinahaplos ang kabibing kwintas sa leeg ko. Nang hapong yon, hindi muna kami nag-isip ng problema. Hinayaan muna namin ang aming mga puso na huminga sa ibabaw ng puting buhangin sa tapat ng aming bagong tahanan. Ang langit ng Laiya ay tila nagpapadala ng mensahe ng pakikipaglaban. Ang abot tanaw ay binalot ng isang napakagandang kulay kahel at nagniningning na pula na parang bagong silang na apoy sa gitna ng kadiliman. Ang liwanag nito ay tumatama sa mukha ni Julio. Pinatitigas ang kanyang mapanga na puno ng paninindigan. Lumapit sa akin si Julio. Hinawakan ang aking muka at ang kanyang palad na may kalyo ay dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa aking mga labi. Salamat sa hindi mo pag-iwan sa akin sa laban na to, Jerome. Bulong niya sa pagitan ng aming mga hininga. Saan man mapadpad ng alon, Julio, magkasama nating aharapin ang bagyong ito. Sagot ko. Ang plano ay nangangailangan ng matinding pag-iingat at tapang. Kung lalabanan namin sila sa pamamagitan ng simpleng petisyon, aabutin ng buwan o taon ang proseso sa munisipyo. At sa panahong iyon, patay na ang kooperatiba at gutom na ang mga pamilya sa Laiya. Kailangan namin ng mabilis at hindi matatanggihang ebidensya. Hating gabi ng Webes, binalot ng matinding kadiliman ang buong baybayin. Walang buwan at ang tanging liwanag ay ang malalayong ilaw mula sa commercial vessel na iligal na nakasadsad sa loob ng municipal waters. Handa ka naman, Jerome? Mahinahong tanong ni Julio. Nakasuot siya ng itim na sando at ang pilak na singsing sa kanyang daliri ay bahagyang kumikinang sa dilim habang hawak niya ang sagwan. Handa na, sagot ko. Hawak ko ang aking cellphone na nakalagay sa isang waterproof case kasama ang isang high definition na video camera na hiniram ko sa isang kaibigan sa Maynila na may night vision capability. Kasama namin sa operasyon si Mang Pedro at dalawa pang matatapat na mangingisda. Hindi namin ginagamit ang demotor na bangka upang hindi lumikha ng ingay.
Ginamit namin ang aming lumang bangkang kahoy, ang bangkang naging saksi sa aming unang pagkikita at pag-iibigan. Sa pamamagitan ng purong lakas ng mga braso ni Julio at mga kasamahan namin, marahan naming binaybay ang madilim na karagatan. Habang papalapit kami, lalong nagiging malinaw ang dambuhalang anino ng commercial vessel na may pangalang Aquamarine. Kitang-kita ang malalaking makinang umiikot habang hinihila ang dambuhalang troll net mula sa ilalim ng tubig. Isang sadyang pagwasak sa mga coral reef na tirahan ng mga isda. Mga lapastangan. Gigil na bulong ni Julio. Ang kanyang panga ay nag-igting sa galit. Julio, dahan-dahan. Itapat mo ang bangka sa gilid kung saan nakasulat ang pangalan ng barko at ang koordinasyon ng GPS sa screen device ko. Utos ko sa mahinang boses. Inayos ni Julio ang posisyon ng bangka sa kabila ng malalakas na alon na nililikha ng malaking barko. Itinaas ko ang camera, sinimulan kong i-record ang buong aktibidad, ang paghihila ng lambat na puno ng mga similya, ang pagtatapon ng krudo sa dagat, at ang mismong landmark ng Laia na kitang-kita sa background na nagpapatungay na nasa loob sila ng 7 kilometrong limitasyon ng municipal waters. Sino yan? Isang malakas na sigaw mula sa itaas ng barko ang bumasag sa katahimikan. Isang dambuhalang searchlight ang biglang umikot at tumama sa aming munting bangka. Jerome, nakunan mo ba lahat? Sigaw ni Julio habang mabilis na pinipihit ang sagwan. Oo, mayroon na tayong sapat na ebidensya. Sagot ko habang tinatago ang kamera sa aking bag. Magtago kayo. Paandarin na natin ang makina, bilis. Utos ng kapitan ng barko sa kanyang mga tauhan. Biglang bumuga ang itim na usok. Ang dambuhalang sasakyan pandagat ay pilit kaming binubunggo at nilulunod sa pagitan ng malalakas na alon na nililikha ng kanilang pag-atras. Umawa ka, Jerome! Sigaw ni Julio. Lumundag siya sa unahan ng bangka at niyakap ang aking katawan habang ang aming bangka ay marahas na pinaliligiran ng naglalakihang alon. Naramdaman ko yung tibok ng kanyang puso, mabilis, matatag, at puno ng pagnanais na protektahan ako. Ano man ang panganib. Ginamit ng mga kasamahan namin ang lahat ng kanilang lakas sa pagbunsod ng mga sagwan hanggang sa unti-unti kaming nakalayo sa dambuhalang barko at makabalik sa mababaw na bahagi ng pangpang kung saan hindi kami pwedeng sundan ng malalaking sasakyan. Nang masadsad ang bangka sa puting buhangin, sabay kaming napaupo ni Julio, kapwa hinihingal at basang-basa ng alat ng dagat. Tumingin siya sa akin at sa kabila ng takot na dumaan, nakita ko yung pilak na singsing sa kanyang daliri na muling sumasalamin sa unang liwanag ng bukal liwayway. Ligtas ka, Jerome? Tanong niya habang inahaplos ang mukha ko ng kanyang basang mga kamay. Ligtas ako, Julio. At hawak natin ng kanilang katapusan. Ngiti ko. Sabay taas ng bag na naglalaman ng kamera. Pagsapit ng araw na yon, matapos naming ipadala ang mga ebidensya sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at sa provincial government, naupo kami sa tapat ng aming bagong tahanan. Ang langit ng Laia ay tila ba nakikiramay sa aming matagumpay na pakikipaglaban. Ang buong abot tanaw ay binalot ng isang napakagandang kulay kahel. Isang marubdob, malalim at nagniningning na pula na tila ba naguhugas sa lahat ng dumi at takot ng nagdaang gabi. Lumapit sa akin si Julio. Hinila ko papalapit.
Sa kanyang matatag na dibdib at sa ilalim ng nagliliyab na kahel na langit, dahan-dahan niyang idinampi ang kanyang mga labi sa aking mga labi. Isang marubdob at matagal at may lasa ng tagumpay na halik. Isang halik na nagpapatunay na kahit ang pinakamalaking barko ay hindi kayang itumba ang dalawang lalaking sumasabay sa agos ng katotohanan. Ang mga sumunod na araw ay naging mabilis at marahas para sa pamunuan ng Aquamarine Commercial Fishing Port dahil sa malinaw at hindi matatanggihang ebidensya na nakuha namin sa dilim kasama ang eksaktong koordinasyon ng GPS at ang pagkasira ng mga protektadong coral reef. Mabilis na umaksyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Isang maagang umaga, pinaliligiran na ng mga sasakyan ng Coast Guard at mga opisyal ng kalikasan ng katabing baybayin. Formal nilang isinilbi ang closure order at tuluyang kinansela ang permit ng kumpanya. Ang mga dambuhalang barkong nanggigipit sa amin ay sablitang hinila papalayo sa municipal waters. Habang ang mga bulldozer naman ay nagsimulang baklasin ang mga illegal na istruktura sa pangpang. Nakatayo kami ni Julio sa unahan ng aming bangka at sa ibabaw ng puting buhangin, pinapanood ang bawat piraso ng bakal at semento na ibinabagsak ng mga makina. Sa tabi namin, ang mga mangingisda ng kooperatiba ay nagbubunyi. Ang ilan sa mga matatanda, kabilang si Mang Pedro, ay napaiyak sa tuwa dahil alam nilang ligtas na ang kinabukasan ng kanilang mga pamilya. Nagawa natin, Jerome, bulong ni Julio. Lumingon siya sa akin at ang kanyang mga matang kasing linaw ng dagat ay nagniningning sa labis na emosyon. Ang pilak na singsing sa kanyang daliri ay sumasalamin sa sikat ng araw habang hinahawakan niya ang aking balikat. Nang magwakas ang operasyon ng mga otoridad at dahan-dahan bumalik ang natural na katahimikan sa dalampasigan, bumalik kaming dalawa sa tapat ng aming bagong tahanan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakita ko ang pagkawala ng bigat sa mga balikat ni Julio. Ang mangingisdang matapang na humarap sa mga unos ay muling nagbalik sa pagiging isang lalaking puno ng lambing. Pagsapit ng dapit hapon, hindi muna kami nag-isip ng kahit anong trabaho sa kooperatiba. Naglatag kami ng banig sa buhangin malapit sa pundasyon ng aming bahay at pinagmamasdan ng pagbabago ng kalangitan. Ang langit ng Laiya sa hapong iyon ay ibinigay sa amin ang kanyang pinakamagandang sining. Ang buong abot tanaw ay binalot ng isang napakagandang kahel, isang marubdob at malalim at nagniningning na timpla ng ginto at rosas at lila. Ang liwanag nito ay tila ba naguhugas sa bawat takot at pagod na pinagdadaanan namin. Humiga si Julio sa aking hita habang ang aking mga daliri ay dahan-dahang sumasayaw sa kanyang makapal na buhok. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang barakong muka ay pinalalambot ng gintong liwanag ng araw. Jerome, tawag niya nang may mababang tinig. Bakit, Julio? Nung una kitang makitang nakahiga rito sa buhangin, akala ko isa ka lang mayaman na napadpad dito dahil broken heart. At dahan-dahan niyang inabot ang kwintas na kabibi sa leeg ko at ang sabi pa niya, pero ngayon, alam ko na ipinadala ka ng dagat para maging anchor ng buhay ko. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya. Sinalubong ang kanyang mga labi sa isang marubdob, matagal at nagniningning na halik.
Isang halik na may lasa ng tagumpay, ng kalayaan, at ang isang pag-ibig na napatunayang mas matatag pa sa kahit anong dambuhalang bagyo sa mundong ito. Kami ni na Julio at Jerome ay tuluyan ng nakasadsad sa aming sariling dalampasigan habang buhay. Sa dulo ng bawat pakikipagbuno sa alon at sa bawat bagyong sumusubok sa aming tatag, natutunan kong ang tunay na paraiso ay hindi isang lugar na hinahanap sa mapa. Ito ay isang pusong natagpuan sa gitna ng kawalan. Ang laiya ay mananatiling saksi sa kwento ng dalawang magkaibang daigdig na pinag-isa ng iisang agos. Ako, na nagmula sa mundong bakal at semento kung saan ang halaga ng tao ay sinusukat sa yaman. Si Julio, ang anak ng dagat na ang tanging yaman ay ang kanyang marangal na pawis at tapat na pag-ibig. Sa ibabaw ng pinong puting buhangin, binuo namin ang isang tahanang hindi kayang tibagin ng kahit anong unos. Dahil ang pundasyon nito ay hindi lamang semento, kundi ang aming mga sumpaan. Habang pinapanood ko ang pilak na singsing na may ukit ng alon sa daliri ni Julio na sumasalamin sa huling sikat ng araw, alam kong natagpuan ko na ang aking dulo. Ang kwintas na kabibe sa aking leeg ay hindi na lamang alaala ng isang pagtakas, kundi ito na yung sagisag ng aking permanenteng pagkakadaong. Ang kalangitan sa aming tapat ay muling nagbihis ng kanyang marubdob, malalim at nagniningning na kulay kahel. Ang liwanag nito ay hindi na nagbababala ng pagtatapos ng araw, kundi ng isang walang hanggang bukang liwayway para sa aming dalawa. Sapagkat sa piling ng aking one great love, ang bawat paglubog ng araw ay hindi gabi ang hatid, kundi ang katiyakan na bukas gigising akong muli sa tabi ng aking tahanan, sa tabi ng aking mangingisda. May mga pag-ibig na parang alon, pabalik-balik, maingay at mapusok. Ngunit ang pag-ibig na tunay ay parang dalampasigan, tahimik, matatag, at handang maging sadyang kanlungan ng alon magpakailanman. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.